Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh at nagbabagong updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay yung nabanggit ko po sa inyo kahapon lang na ito nga po si Alden Richards ay kaninang madaling araw po ay naka-attend po ng fun run nung Brilliant Scheme po na yon, kung saan ang dami nga pong nakatutok at ang dami rin po, dahil nga po marami nakatutok, ang dami pong nakapuna, kung saan nandun nga po napuna nila ang mga pilit, mga pilit ng ngiti ng isang Alden Richards. Bakit nga kaya pilit? Ano nga ba itong napansin nila? Bakit nga ba tila dumidistansya at tila baga nawala sa mood si Alden Richards? Ano bang ginawa nitong babaeng may-ari o CEO ng Brilliant Scheme na ito? Ngayon po yung mga pag-uusapan po natin. Siyempre, hindi rin po mawawala sa mga pag-uusapan natin. Ito naman pong si Maine Mendoza, kung saan pinalalabas nga po ng iba't ibang mga tabloid na siya ay personal na nanghingi ng tawad dito kay Ibiang dahil hindi niya ito mabigyan kaagad ng apo. Okay? Gaano nga ba katotoo ang mga bagay na ito? Yun po yung pag-uusapan natin dahil sa nakikita po natin, kawawa na naman po ang isang Maine Mendoza dito po sa mga pinakakalat nila sa media. Di ba? Habang ang isang Alden Richards naman po, kitang-kita naman din talaga sa mga larawan, sa mga videos na yung ngiti niya hindi yung natural niyang ngiti. Kung talagang kilala mo si Alden Richards, mapapaisip ka, anong meron? Parang may mali, Yan po yung pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, araw-araw nating pag-uusapan ng mga bagay na yan. At kung ba't ka nanonood ng mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe na kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. At kung ikaw nga po isang masugid na tagahanga ni Maine at saka ni Alden, mag-subscribe ka na po rito dahil puro kasama po natin dito ay mga taong gitna. Ibig sabihin, parehas po, Mahal nila si Maine, mahal nila si Alden, no matter what happens, At dito nga po yung mga komentong napili natin. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Lenyabu Hamur. Sabi niya rito, "Good day, Mr. Pinas. First and foremost, thank you very much sa pagbasa mo sa comment ko last time. Ang point of view ko lang dito, sa issue na ito, hindi nila dapat sisihin si Maine na pinalalabas nilang ng aapi. Sila ang gumagamit kay Maine dahil alam nila na pag sinabit nila si Maine sa issue nila, siguradong pag-uusapan lalo't involved si Alden. Dahil ang Aldab ay tumatak na sa lipunan. Sinisisi nila si Maine at pinalalabas na victim siya. Kasi desperate sila na makuha nila ang sympathy ng masa at mag-side sa kalokohan nila. Si Maine ang villain sa palabas nila at si Sak ang api-apihan na prinsesa ng Kumintang at palalabasin nila na si Alden ang knight in a shining armor, knight in a shining armor niya. Alam nila, hindi nila mapapantayan ang Aldab dahil tadhana ang gumawa sa kanila, kaya gumagawa sila ng sarili nilang fairy tale. Wala na kasi yung isang bumubuhat sa kanya, sa kanya si Alden ngayon ang ginagamit niya. Well, hindi po natin masisisi na makita ito ng mga netizens dahil sa totoong buhay, sa totoong nangyayari naman talaga in showbiz industry, ito naman po talaga yung kaobserba. Diba? Wala na ho tayong palusot pang gagawin sa mga ganitong bagay. At wala naman po kay Miss Emilia Isana, sa totoo lang, marami silang kasiraan kay Maine. Pinapalabas na masama si Maine. Tanong ko lang sa taga-abayas at kanguso, sa kayong dalawang network, wala na ba kayong matino na publicity sa movie ni Sakang? Kundi siraan si Mengay, ganyan na ba kababa ang utak niyong bulok para lang kumita ang pelikula ni Sakang? Boycott. Ibagsak ang movie nila, sige siraan nyo lang si Mengay. Akala nyo kikita yan?
Walang pakialam dyan si Maine. Sa movie ni Sakang, pwedeng wag nyo nang idamay si Maine. Mga tsunga, no? At anay sa showbiz, tumino na kayo. Thanks sa update, Mr. Pinas. God bless. Nasira na naman ang araw ko. Naku, pasensya na po. Ito kasi yung talagang nangyayari ngayon sa kanila na panay ang siraan, gagamitin sa manggay, gagamitin sa ganto ganyan, ano, for the sake of movie. Well, showbiz is showbiz. Sabi naman po ni Miss Leila nung good day Mr. Pinas, ano ba talagang totoo sa balita? Nakakalito na. Minsan gusto kong maniwala sa Armin, minsan naman na parang di naman totoo na kasal na sina Atay at Maine, ano? May nakita akong video noong birthday ni Jenna, kapatid ni Tae. Nandun lahat ng pamilya pero wala si Maine. Totoo bang hiwalay na ang fake na mag-asawa? Ano bang totoo, Mr. Pinas? Pag nakikinig ako sa vlog mo, naniniwala ako sa totoo. Sana huwag magbago ang Fulkerson couple. Ano? Salamat and God bless you. God bless us all. Well, uulitin ko lang po sa inyo, kung tayo po ay nakatutok kay Maine at kay Alden since 2015, alam na alam po natin kung anong nangyayari at kalakaran dito po sa showbiz. Okay? Mula naman po kay Miss Agnes Heraldo, abay panggagamit kay Maine para kawaan si Catherine at suportahan ang movie nila. Pare-parehas po yung obserbasyon natin, yung pagmumukain na lang, kasi ganun ng mga Pilipino ngayon yung umpisa kawawa ka, di ba? And then syempre maraming pleaser, maraming yung papatol. Sasabihin nila, kawawa naman ito, ganito ganyan. Pag nakita nilang kawawa, kawawa na rin para sa iba. Without knowing the truth, di ba? Yun po yung kinasama doon. Kaya nga, ang nangyayari po dito, kunyari, biktima ang isang Catherine Bernardo at ang nagmumukhang masama ay ang isang Maine Mendoza, which is not true. Kaya nga tayo nandito para i-depensa ang ating baby girl na si Maine Mendoza. At ganoon rin po si Alden Richards. Okay? So ngayon, pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates. Nung nakaraan nating update, akin pong nabanggit sa inyo na si Alden Richards nga po ay magkakaroon ng fun run. Nabanggit ko po sa inyo yan, kung di ako nagkakamali. Nabanggit ko po yan sa inyo na alas 5 pa lang ng madaling araw, tumatakbo na po sila dyan para po sa Brilliant Skin. Nangyari naman, di ba? Sabi nga natin, nung isang araw na wala si Alden Richards, wala rin po si Maine Mendoza. Ngayon, na lumantad si Alden Richards sa fun run, lumantad na rin po ang isang Maine Mendoza. Mr. Pinas, nagkataon na naman po ba? Ulitin ko lang, 9 na taon na po tayong nagkakataon sa ganyan. Okay? So, kung 9 na taon na nagkakataon na ganyan, maniniwala pa ba kayo na nagkataon lang talaga? Diba? Use your coconut. Okay? Use your coconut. Sabi nga nila. At ito na nga, doon nga po sa fun run na yun, ang dami pong netizens ang nakapansin na parang may iba kay Alden Richards. Okay? Ito po ay buhat ng akmang akbayan at magpakasweet nitong may-ari o nitong CEO ng Brilliant Skin kay Alden Richards. Kasi after nga po ng fun run nila, lalong-lalo ng ribbon cutting, pinakita ko naman sa inyo picture na yan, talagang dumistansya si Alden. At yung kanya mga ngiti ay medyo pilit na. Yan yung nakita ng mga Alden fans at ng iba pang mga sumusuporta kay Alden Richards. Anong nangyari? Bakit ganyan ang ngiti ni Alden? Bakit may pagdistansya na ginawa si Alden Richards? Bakit ba siya nailang? Well, alam niyo naman po si Alden, talagang makikita niyo yung ganito. Nangyari na po ito isang beses dito po kay Hipon Girl. Kilala niyo po ba si Hipon Girl? Diba? Yun yung nagparetoke, tapos sumali sa mga beauty pageant, diba? Tapos, yun na nga, humalik kay Alden Richards. Siguro nakita niyo po yung video na yun. Humalik siya dun sa pisngi ni Alden Richards. Isang beses, medyo ayaw ni Alden. Pangalawang beses, lalong nairita na si Alden. At hindi po nagdadalawang isip si Alden Richards sa ipakita yung mga ganyang bagay. Okay? So, kapag hindi gusto ni Alden Richards at pinipilit na ganyan, talagang ipakikita niya na naiirita siya. Okay? Yun yung kinaganda kay Alden. At ang ikalawa naman po, ito naman po si Maine Mendoza, pinakakalat po ng iba't ibang mga influencers at ng ibang mga vlogger na si Maine Mendoza po ay, lalong-lalo na po, ang iba't ibang mga tabloid na si Maine Mendoza raw po ay personal na humingi ng tawad dito po kay Ibiang dahil hindi niya raw po mabigyan ng anak, ito pong si Panot. Okay, hindi niya raw po mabigyan ng apo, ito pong si Ibiang. Okay? Hindi po totoo yun. Kung babasahin niyo po yung mga articles na kanilang ginawa, wala po silang pruweba
na maipakita pagdating sa ganitong bagay. Lahat ay pawang gawa-gawa lamang ni Ibiang. Ulitin ko lang, lahat ay pawang gawa-gawa lamang ni Ibiang. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.